tigil ang protesta. Anong sinasabi ni BBM na legacy niya? When he ran with Sara Duterte, naloko niya mga tao ng mga Marcos Royalists at mga nabudol na mga DDS dyan. Sinabi ko na sa inyo kasi kayo mga budol kayo. Sinabi ko na sa inyo. Ay mayroon pa rin tayong due process. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Tama. Okay. Bakit po namin nasabi yan? This is based on many things. Una, meron pong public pronouncement, allegedly si Secretary Remulla, na hindi naman daw kailangang mamili ang Pangulo doon sa mga listahan na binigay ng JBC. Pwede ha? Ano ka mo? Oo, nangingitim hindi pwede. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Eto na! Matapos magpalitan, BP Sara may isiniwalat. Eto pa. Dapat pabalikin na ito si Saldi ko. At hingan ng medical certificate. Aguy. Bakit kasi nagtatago pa? Nagtatago ba? Bakit tayo lumantad, ha? At nako, ito kinakatakutan ng lahat. Sapagkat for the very first time, magkakaroon ng ombudsman na politiko. Wag naman sana, ha? Dahil talagang gagawa sila ng paraan, na magkaroon ng isang ombudsman na laban kay BP Sara. Para saan? Magawa nila ang kanilang mga gusto at mga mithiin. Meron silang niluluto, pero aabot pa ba yan? Dahil meron na hong kaso. Sinampahan ng kaso, itong sinangingitim ni Mayor Baste. Isang ground yan para hindi siya masama at hindi siya magkaroon ng clearance. Huwag masyadong, dahil huwag masyadong matakot. Dahil pag yan ay ginawa nila at hindi sila sumunod, ang tao sa 21, mag-iingay at mag-iingay. Bakit? Di ba sabi doon, pag meron kang pending case, hindi ka pwedeng maging ombudsman. Tama, di ba? Saka meron pang motion. Motion for reconsideration, itong si Ate Amy. Laban kayo, laban sa nangingitim. Di ba? Bakit? Doon sa hinaing reklamo ni Ate Amy patungkol doon kay Tatay Digong sa pinadala sa dahig. Di ba? Sisiwalat natin yan lahat. Presscon. May presscon. Yan ang mahirap. Ito na. General Pokis. Ayun na, nasa Maynila na ho. So, kailan huto? Parang kanina lang huto nagtitipon-tipon na ho. Actually, hindi isang grupo, dalawang grupo, tatlong grupo. Hindi lang isa hanggang 4 na grupo. Napakaraming grupo. Kasi nga lang, merong grupong mga taga-mountain. Hindi natin alam kung ano yung mga nasa utak ng mga taga-mountain na yan. Kaya kayo, kung pupunta kayo, nasa desisyon nyo naman yan, mag-iingat ho kayo sa sasamahan yung grupo. Tignan nyo, makiramdam kayo. Makiramdam kayo, baka mamaya sinamahan yung grupo, grupo ng mga taga-mountain, iba sisigaw niyan. Ito, pasok natin. Kunwari pa silang nagpalitan, sila rin ang upo sa pamahalaan. Ito ang naging revelasyon ni Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang naging press conference sa Mindanao kung saan sinabi nito na tila kahit mabait raw ang pumalit na House Speaker sa Kongreso na si Congressman Bogie D, hindi raw mayali sa taong bayan ang mag-isip na hawak ito sa leeg ng pamahalaan, partikular na sina Bongbong Marcos, Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ito
Ang revelasyong ikinagulat ng maraming online users nang isiwalat mismo ni VP Sara na tila magiging kanlungan lamang si Bogie D ng ilang mga politikong pilit na lulusot sa mga investigasyon ng korupsyon na di umano'y naiwanan raw ni Romualdez sa kanyang posisyon. Batay mismo sa rin bahayag ng Vice Presidente, tila mahirap ang magiging trabaho ni Congressman Bogie D lalo't ito ang sumalo sa lahat ng problemang iniwan ng dating liderato ng Kongreso. Para mismo kay VP Sara, tila wag na raw lokohin ng taong bayan na si Congressman Bogie D ang nananatiling House Speaker ngayon dahil kahit bumaba raw si Romualdez, ito pa rin ang namumuno dahil di umano'y hawak sa leeg si Bogie D ng dating liderato ng Kongreso. Payo pa ni VP Sara, kung totoo raw talaga si President Marcos Jr. na pananagutin niya ang mga taong sangkot sa anomalya sa pondo ng bayan, dapat raw ay hindi niya patatakasin ang sinumang taong nagbabalak na umalis ng bansa para lamang matakasan ang kanyang pananagutan sa bayan. Tama. Narito at panoorin ang buong pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan nagbigay ng babala at di umano'y pahiwatag sa publiko na huwag agad-agad maniniwala sa pagpapalit ng liderato sa Kongreso. Pagbubunyag ni VP Yan nga eh. 'Di ba? Kaya sabi ng ating mga kababayan, isip-isip dahil sarsuela lang 'yan. Oh, sila ang namili, sila ang naglukulok, biruin nyo ha. Maraming pwede pagpilian pero walang inonominate. Wala silang pinasok sa nominasyon. Oo, ang nagmando si Baklita. Siya ang masigasig eh, di ba? Siya yung nagsalita doon eh. Siya yung leader doon, si Baklita. Isipin nyo ha, pwede at maraming pwedeng pagpilian na pwedeng maging Senate President. Pwede rin si Kong Ungab. Di ba? Naging Senate President siya. Pwede rin si Kong Pulong. Pwede rin si Barsaga, si Kiko. Pwede rin si Katobi. Bakit hindi nila ginawa? Nagulantan na lang tayo. Ibang klase. Kayo. Oo, lokohin nyo, lelong nyo, pero ang sambayan ng Pilipino hindi nyo na maloloko. Tigil-tigilan nyo na. Masyado na kayong pakwela. Yung mga istoryahin nyo, hindi na ho tatangkilik sa Pilipinas. Hindi na yan. Yung takilya, wala na ho. Bistado mga paandar nyo. Sara, hindi totoong bumaba si House Speaker Martin Romualdez sa kanyang posisyon dahil tila bata rin nila ang pumalit na bagong Speaker ng Kongreso. Totoo yan. Narito panoorin ng full video. Yes, Sir, actually mo kagahapon nag-resign, Tagalog type, nag-resign na si House Speaker Martin Romualdez po. Well, wala ako reaction sa resignation niya, no? Meron lang akong reaction sa kung ano yung ginagawa ni BBM. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability. Yun. Diba? Doon pa lang. Tapos yung ibang mga congressman, sigaw sila na sigaw. Accountability kay BP Sara. Panagutin. Ngayon, bumabalik back to you. Bumabalik sa kanila lahat. Lahat ng mga bira nila kay BP Sara, bumabalik. Oo. Sabi ng taga mga Visayas, ang gaba, di magsaba. Nagaba-gaba na sila. Ito ang tanong. Sa 21, ano kayong mangyayari? Big question mark. Dahil itong si General, marami hong General na naglabasan. Marami na ho. Maraming personalidad na ho ang naglabasan. Iba't ibang grupo, iba't ibang mithiin, iba't ibang gusto, pero ang pakay nila, anong pakay? Flood control, panagutin. Pero wag nyo haluan ng pakwela-kwelang yung mga magrarally. Baka maghalo-halo kayo ng Sara resign. Wag! Tigil-tigilan nyo kami ha. Ang pananagutin nyo, yung mga dorobo. Di ba? Baka meron dyan naka-placard. BP Sara, panagutin. Wag. Tsaka yung mga pasmado nyong dila, wag nyong gagamitin sa rally.
Oh, ito mas magandang panoorin nyo. Ito. Dapat dito, pauwiin. Asan ba siya? Oo, asan ka nga? Inaantay ka na dyan sa kamera eh. Bakit hindi ka pa umuwi? Ha? Inaantay ka na para malaman kung meron ka ba talagang sakit, bali na ba ang liig mo, o meron ka bang travel authority na nakuha bago ka umalis, overstay ka na ba dyan sa bansa pinuntahan mo, makakabalik ka pa ba, o meron ka ba medical certificate. Tuloy! Naniniwala si Navotas City Representative Toby Chanco na may pwedeng gawin ng Kamara para mapauwi na ng Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Ang kongresista ang dating House Appropriations Panel Chairperson noong 19th Congress at iniuugnay sa kontrobersya sa national budget na pinaniniwala ang nagpondo sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Congressman Chanco, kailangang mahinga ng medical certificate si Co. Anya, bubuksan niya ang usapin kay bagong House Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. And I think the first thing to do is ask him for his medical certificate. Diba? So malaman natin life-threatening ba yung kanyang medical condition. Kung hindi naman life-threatening yung kanyang medical condition, wala naman siyang dahilan para hindi umuwi. Unang iniulat ng tagapagsalita ng House of Representatives na nasa Estados Unidos si Co para sa isang medical treatment. Pero ayon kay Chanco, hanggat hindi nakakabalik ng bansa si Co, hindi magbabago ang paningin ng publiko sa Kamara. Kasi hanggat hindi siya pinauuwi, ang impression ng tao, ang isip ng tao ay pinoproteksyonan siya ng House of Representatives. Tama. So dapat hanggat hindi siya nakikita, ang isipin ng tao, nagtatago siya. Tinatakbuhan niya ang problema. At meron pa. Habang hindi siya nagpapaliwanag, iniisip ng tao, baka mamaya, dahil sinibak siya noon, di umano, galit siya. At pwede niya ilaglag itong mga nakaupo. Ano sa palagay niyo, mga kasama? Hindi rin kayo mapalagay, ano? Tuloy. gumawa tayo ng more proactive action na pakita na talagang sinisikap. Tinanggap lang natin yung sinabi na nasa medical check-up. Yun, tinanggap na natin, hindi natin hiningan ng medical record. So we did not exert any effort, di ba? Samantala, inihayag naman ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin bago pa man bumaba sa pwesto bilang Speaker si late 1st District Representative Martin Romualdez, kinausap nito si Co at binigyan ito ng 1 hanggang 2 linggo para makauwi ng bansa. Nagpe-paveway nga si Speaker Martin. 2 araw na nakakalipas 2 linggo lang Binigyan ng 2 linggo. Itong si Co. Ayon yan dito kay Deng Baksak, kay Garin. Alamin natin kung talagang totoo na makakauwi. Dahil kung totoo makakauwi, very good. Sagutin niya lahat yung mga akusasyon sa kanya. Para yung tao hindi na mag-isip. Diba? Hanggat hindi ka lumilitaw, palaisipan, isang malaking palaisipan. At kailangan malaman, yung sinasabi ni Aling Diskaya, yung 30%, 25%, sagutin nyo rin yun. Na matawagan and kung kailan siya pwedeng makauwi. Parang ganyan. No? And there were talks na to give him like a week or 2 at babalik na siya. Kaya lang hindi nga ito nangyari. No? So it was overtaken by event. Naniniwala rin ng House official na ang pagpalyang mapauwi agad ng Pilipinas si Co ay isa sa mga posibleng dahilan ng pagbaba ni Romualdez bilang House Speaker. So siguro ito yung hindi na agad-agad na ayos. Kaya nga parang ang sabi nga ni former Speaker Martin, it's time for me to step down. Sabi niya, para matutukan ko ito at matutukan niya yung paglinis ng kanyang pangalan at paglinis ng pangalan ng 19th Congress. Rosalie Cos. Totoo ba yun, te? Parang ang ibang kababayan natin parang hindi na rin naniniwala. No? Nasa script ba yan? Tanong lang tatanong lang ating kababayan. Eto na. Kwento naman ito dito sa nangingitim. Naku, Diyos mo yung Marimar. Pag ito nagkatotoo, pero wag naman sana. Kasi magkakawindang-windang, talagang sobrang galit na ang aabutin ng mga ito. Taong bayan talagang manggigigil sa galit. Dahil siyempre, alam niyo naman, bata ito ni Bungitngit at bata ito ni Balulong. Baka makatulong pa itong nasasabing gagawing ombudsman di umano. Napabagsakin si VP Sara, kasuhan ng kasuhan. Alam niyo naman, ang makinarya nila. Tuloy. Patay na tayo lahat. Yeah. That for the first time, magkakaroon ng ombudsman na politiko. Nako? Magkakaroon ng ombudsman na siya ay naging gabinete ng isang pangulo. Ang kanyang mga kamag-anak ay nakapwesto pa. Ang kanyang mga kapartido ay nakapwesto pa.
Wala pong nangyari yan sa kasaysayan ng Office of the Ombudsman na politiko. Ang usually nilalagay dyan, mga retired justice, Tama. mga career officials katulad ni Desierto, maayos po yung mga nilagay dyan. Ngayon lang po, makakandaloko-loko po. Masisira yung independence ng ombudsman. How can you have an independent ombudsman kung ngayon pa lang, ini-influensyahan na ng palasyo yung acting ombudsman para i-clear yung paborito niya, yung pinapabori niyang kandidato. So wala na pong independence yan. You can Tama. forget about the ombudsman. For 7 years, kamoting kahoy na may ulalo yung ombudsman natin. Sinasabi ko po sa inyo. Meron ako napanood na video, no, na pinapaliwanag po ni former Justice Ascuna yung maaari na maging o maaari na citizen legal action against dito sa mga mapapatunayan nga na nagkamal sa pondo ng bayan at particularly itong mga kongresista at mga mambabatas. Sabi ni Justice Ascuna, if your assets are more than your lawful income, then the excess, yung excess na assets could be sequestered by the public. Sir, bilang po abogado, anong masasabi nyo dito? Tama po yun. Talaga pong may presumption na kapag ang iyong yaman ay talagang labis-labis sa iyong legitimate income, there is a presumption that that is ill-gotten. But of course, sa ilalim ng ating saligang batas, ay mayroon pa rin tayong due process. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, dadaan pa rin po tayo sa proseso. Yan pong constitutional guarantee na yan ay applicable whether or not ang isang tao ay popular o galit ang mga tao sa kanya o tingin ng majority ng Pilipino ay siya isang kawatan, kailangan pa rin pong bigyan natin ng due process. The Solicitor General, as tribune of the people under the revised administrative code, ay pwede pong magsimula ng forfeiture proceedings na yan on behalf of the Republic. Yun. Opo, at sinabi ni former Justice Ascuna na yung burden of proof must be shown, attorney, sa paghahambing, no, yung disparities sa actual o lawful income kumpara po dito sa excessive assets. Ito yung pinapaliwanag niya na baka raw magkaroon dito ng aksyon ang taong bayan, lalo pa, attorney, napababalita yung mga lavish na lifestyle, Yun. yung pagbili ng mga eroplano, yung pagbili ng mga chopper, na ngayon ay nababalita at ngayon lang natin nalalaman, Attorney Ferdy. Actually po, common knowledge na po yan, open secret na po yan, marami nang nakakaalam dyan. Sa mga bahay, hindi lamang dito at saka kundi sa abroad pa. Ano po, lamang ay ang problema po kasi nga, unang-una ang unang-unang ginawa kasi ni Pangulong Marcos nung siya naupo, inabolish, nilansag niya yung Presidential Anti-Corruption Commission. Yan dapat ang pwedeng mag-spearhead o Totoo yan. Oo paano pa? Wala nang makakasuhan pag halimbawa may napatunayan. Inabolish na may plano. Ubusin talaga. Sama-sama talagang wala namang mananagot. Di ba? Kaya kayo dapat lawakan nyo ang isip nyo. Oo, dahil itong mga ito, talagang ang pakay lang pala nitong mga ito, di umano, ay, alam nyo na. Kaya, sayang. Oo, sayang ang kaba ng, alam nyo, maganda sana ang Pilipinas kung walang magnanakaw, walang dorobo. Diba? Napoponduhan naman Kaso nga lang, yung master plan at implementation, hindi na natutupad kasi nagagawang ghost project. Sila lang nakikinabang. Dapat ibalik nga yung firing squad sa Luneta. Oo, eto na. Di ba si Bryce dinidiinan ni Sally? Sa tingin nyo, ano sa palagay nyo? Umaamin na 14 project, walang ginawa, anak ng tipaklong. Ano? Kakapal ng pesto talaga nitong mga to. Pinahirapan nyo ang taga-Bataan, Pampanga, Bulacan hanggang Valenzuela. Nagbaha-baha. Pinakamatinding project sa Bulacan. 14 project sa Bulacan. Inubos nyo ang kaban. Ilang bilyon. Tapos wala. Baka balikan kayo ng taong bayan.
Oo, yung mga kontratista na sila mismo taga DPWH. Yung nasa likod niyan, yung behind, sino? 'Di ba? Oh. Ipasok ulit natin 'to dito kay papuntang ombudsman. Wag naman. Wag naman pahintulutan na maging ombudsman ito. Dahil may kaso pa ito eh. Tayo papasukin si Attorney Bobet. Nandiyan na po ba? Sige po. Siguro as an introduction, bigyan ko na rin yung aking opening statement. Dalawa po na lang ang statement natin, no? General at specific. No? General muna. Usong-uso po ngayon ang pagtugis ng taong bayan sa korupsyon. Tama. Napakaganda po ng movement na nangyayari na yan. Ngunit, kung mapapansin po ninyo sa mga rally, at ito po sana pakinggan ng ating mga tagapakinig, divided po yung mga nagrarally. Yun na. Meron po na binabanggit ang pangalan ng ating Pangulo at merong hindi. Okay? At yan po ay para sa akin kaduda-duda. Ang pagtumbok po natin sa korupsyon, hindi naman po personal laban sa Pangulo o sa mga tao na yan, kundi para sa ating bayan. Ang ating hinahanap ngayon ay ang kamay ng Pangulo. No? Hinahanap natin kung ang kamay po ba ng ating Pangulo ay nakasawsaw o may kinalaman dito sa lahat ng samut-saring corruption issues na ating Yun. Diba? Ang sinasabi ni Attorney Ferdy at ni Sir Jigs, no, na tila yata ang kamay ng Pangulo, this is with all due respect to the office, ha? Ang kamay ng Pangulo ay tila yata umaabot na pati po sa Ombudsman's Office. Yun na. At yan po ay isa pong malaki at delikadong issue na kinaharap natin. Tama. Madali po tayo mag-fixate sa flood control dahil kitang-kita natin ang epekto. Ang hindi natin nakikita ay kung anong mangyayari kung ang kamay ng Pangulo ay masyadong nakasawsaw sa Ombudsman. Tulad po ng sinabi ni Atty. Topacio, napaka-makapangyarihan po ng Ombudsman. Bukod po sa mga nakasaad na kapangyarihan ng Ombudsman, hindi nyo ba alam na pwedeng mag-grant ng certain immunities yung office ng Ombudsman? Pumunta na tayo sa specific. Specifically, ang amin pong gustong tugisin ngayon, no? And again, hindi personal ito. Ang aming gustong kontrahin ay ang pagpapa-appoint kay Sir Boying Remulla bilang ombudsman. Pero hindi ulit ito personal. Ito po ay dahil hindi pa siya nakaupo pero kitang-kita na po ang pagmamaniobra sa mismong mga rules at laws pertinent to the office of the ombudsman. Kita-kita na paano pa pag nakaupo na. Tama. Okay. Bakit po namin nasabi yan? This is based on many things. Una, meron pong public pronouncement. Allegedly, si Secretary Remulla na hindi naman daw kailangang mamili ang Pangulo doon sa mga listahan na binigay ng JBC. Pwede Ha? Ano ka mo? Oo, nangingitim hindi pwede. Wow. Ayaw sa'yo ng taong bayan, kaya wag mong ipagpilitan. Oo, baka manggigil sa'yo, tanggalan ka ng ngipin ng ating kababayan. Wag. Oo, hinihiling namin na wag ka maging ombudsman. Dahil alam namin ang karakas mo. Katuwang ka, katulong ka doon kay Tatay Digong, sa pagpapalipad. Halata naman eh. Sabi ni Aling Ledesma, halata kayo. Oh, 'di ba? Tuloy. Kahit sinong gusto niya. Kung totoo po niyang sinabi yan, I would like to educate lalo na our younger listeners na hindi po totoo yan. Nakalagay po sa konstitusyon mismo kung paano ina-appoint ang ombudsman. Nasa konstitusyon, hindi lang po sa RA 6770. So kung totoo pong sinabi niya yan, that already exposes an inclination, a fundamental option in the possible ombudsman, no? Na wala siyang intensyon na sundin ang konstitusyon mismo. And again, this is not personal. Ngayon, yung nangyari, finally, bago po natin tawagin si Atty. Bobet, yung nangyari po na biglang hindi sinunod yung memorandum circular na kailangan automatic assignment of twin docket numbers, no? Sa lahat ng kaso. Ayan na.
Yan Bakit hindi sinunod nga naman? Oo, yung kaso yun ha, yun yung nire-refer doon sa kaso na isinampa dito kay nangingitim. Na alam naman natin na nakadakit na. Ibig sabihin, pag nakadakit na yun, hindi na ito pwedeng maging ombudsman. Oo, mapipigilan na siya kasi, parang iraraffle. Ibig sabihin, meron na nakasampang kaso. Ganun na lang. Paanohin na lang natin, paiksiin na lang natin. May kaso, sinampahan ng kaso ito si nangingitim. So, hindi na siya pwede as a ombudsman. O, tuloy. po ay clear indication muli sa sinasabi ko na tila yata may kabay ang ating executive branch Ngayon na. dito sa nangyayari sa supposedly independent body. Tama. Bakit po ba Sandigan Bayan ang tawag dyan? No? Dahil ombudsman is the prosecutor for the Sandigan Bayan. Tama po si Sir Jigs magpantay. Yan na lang po yung sandigan natin, sinasandalan natin for some semblance of justice, no? And some semblance of a balance of power. Pero dahil po alam ng executive branch na ito ay isang matibay na institusyon na mahirap impluwensyahan at mahirap pasukin, Kaso, tila yata sinusubukan nila lagyan ng isang permanent figure for 7 years. wag naman. Yung tao na bahala dyan. Sir Attorney Jimmy, yung taong bayan na ang bahala dyan. Dahil pag yan ang nangyari at alam naman nila na meron pang pending ito, may motion for reconsideration pa si Ate Amy laban dito sa nangingitim at gagawan sila, bibigyan nila kagad ng appointment itong si nangingitim at magiging ombudsman, Ibig sabihin, sila na talaga? Ganun ba yun? Sila na talaga? Galitin nyo ng galitin ng gusto para ito si General Pakis, binulungan ng kapulisan. Bumaba si General Pakis. Ito na, pasok natin. Sir, salamat sa pagbabago sa akin. Salamat, sir. General po, isa ko. Maraming salamat sa inyo. Ano natin si Sino Aguilio? Okay, ano na? Pwede. General po, isa kayo. Salamat na. Salamat na. Pwede pag-ibigyan si Kevin. Kakamayan ni General Pokis, mga kababayan, yung hepe ng kapulisan dito sa Batasan. Maraming salamat dito. Classmate ko. Sir, ninong ko sa kasal. Ganun. Gusto ko yun. Opo, sir. Air Force din si Mrs. Sir. Ganun? Opo, loto din. Ano siya ngayon, sir? Dog soul now. Ganun, okay. Anyway, alis na kami. Dito ka sa likod kayo yung vlog natin. Para dito. Tayo naman kayo sa iyo at kain natin. Tayo ay alam naman natin na tarantukan natin yung nangyayari sa bansa natin. Ayaw natin ng ganito. So, protesta tayong maayos. So, maraming salamat sa inyo dahil patulong nyo rin. Ayaw natin ng may kabutuhan, ayaw natin ng karasan. Papasalamat tayo sa ating National Police, lalo-lalo dito sa Batasan, kay Colonel Abinido, ang hepe dito sa Batasan Complex. Maraming salamat mula sa United People's Initiative. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat po ulit. Thank you. General Romeo Pokis, Utang. Maraming salamat po sa inyo. Sir, salamat.
Okay din ha. At least si General nakita nyo. Bumaba na. Hindi lang naman na marami na. Marami ng General din ang nagsisibabaan eh. Ito gusto nating malaman. Atty. Quanzon, ano ba pwede namin malaman sa'yo? Bagong informasyon ba yan? Gawin yung isang term lang ang Congress ba? Magandang ano yan Magandang panukala para mabawasan ng nakawan pasok. Dahil lang sa atin, ni BBM ang ulo ni Romualdez. Dahil pag hindi niya ginawa, hindi titigil ang protesta. Anong sinasabi ni BBM na legacy niya? When he ran with Sara Duterte, naloko niya mga tao ng mga Marcos Royalists at mga nabudol na mga DDS dyan. Sinabi ko na sa inyo kasi kayo mga budol kayo. Sinabi ko na sa inyo. Ilang helicopter ba ang gusto nyo? Ilang bahay ba dyan sa ports ang gusto mo, Romualdez? Tapos ngayon, hindi ka man lang makauwi dyan dahil saradong-sarado yung gate mo. Takot kayo na ba't itlog at kamatis ang mga bahay nyo at kotse nyo? One term lang ang congressman. Gawin mo pa 4 years kung gusto mo. Tingnan ko lang kung magnanakaw pa yung mga hayop na yan. Kaya mo naawa ko dyan kay BBM. Ginamit lang siya ni Romualdez. Yun! How could Romualdez? Halata. Talaga naman. Ginamit lang. Kaya magaling talaga. Alam ni Atty. Quanzon. Takot pala si Balulong umuwi sa Forbes. Baka batuhin ng itlog at kamatis. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, pakilike and share hanggang sa muli. Bye-bye!